Mula kay Pinoy Mystery Channel, isa sa mga paborito kong YouTuber mga tol. No? Panonoorin natin itong video niya at magbibigay tayo ng komentaryo at ng opinyon at ng reaksyon. Ang title nito, ito ang dapat daw gawin ng Pilipinas sa China. Ano nga ba ang dapat gawin o dapat ginagawa ng Pilipinas sa China? Yan ang ating panonoorin mga tol. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Lalong-lalo na mga kapatid pag may kinalaman sa ating soberanya sa West Philippine Sea o sa ating bansang Pilipinas. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Masamang balak ng China, unti-unti nang naibubulgar. Ilang dekada nang iniimpluwensya ng mga komunista ang iba't ibang bansa para sa kanilang maitim na layunin. Gamit ay mga galamay nitong negosyante upang mamili ng ari-arian at lupain, mga Chinese agents sa universidad at pamahalaan upang kontrolin ang takbo ng politika. Dahil dito, malakas ang loob ng mga komunista magbanta at mamerwisyo sa kanilang mga kapitbahay. Kontrolado kasi nila mga tol sa laki, sa lawak nila. 'Di ba? Isa sa mga natuklasan natin na napanood lang din naman natin sa isang hearing sa Kongreso na yung kontrolado daw ng China o Chinese mga tol ang 60% ng nangangalaga mga tol ng kuryente ng Pilipinas. Biruin niyo 'yun. At wala tayong upuan doon, wala tayong seat doon, sabing ganon. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isa-isa nang tinatanggal ng Amerika ang kontrol ng China sa bansa bilang sagot sa peligrong dala ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Bago natin to simulan mga tol, unahan ko na kayo. Wala tayong masamang tinapay sa mga incheck. Matagal na natin silang kasama mga tol. Panahon pa ng mga Kastila, kasama na natin sila rito. Maraming iba nakapag-asawa na ng Pilipino at nakatulong naman talaga sila sa ekonomiya ng ating bansa. Diba? Karamihan ng mga mayayaman, mga bilyonaryo, mga negosyante dito sa bansang Pilipinas na nakakatulong naman talaga sa ekonomiya at saka sa pag-civilize ng ating ng ating pag-develop ng ating sibilisasyon mga tol is mga incheck, di ba? Kasama na diyan mga tol yung mga negosyante like nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas mga tol. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yon, di ba? Nakakatulong naman talaga yan. Yun nga lang, ang problema natin hindi sila yung bansang origin, yung bansang pinagmulan nila mga tol. Yung mga namumuno ngayon doon, yung gobyerno ngayon doon. So, nadadamay lang sila kasi lahi nila yun pero wala tayong problema sa kanila kasi baka iniisip nyo lahat ng incheck masasama, hindi mga tol. Yung ibang incheck talagang actually idol nga natin sila pagdating sa pagdating sa pagnenegosyo saka sa mga mindset pagdating sa paghawak ng pera. Yun nga lang yung bansa kasi nila na ngayon ay gustong mag-expand, magpalawak ng kanilang nasasakupan, damay tayo mga tol kasi inaagawan tayo ng teritoryo. Yun dun tayo ngayon na Mainit ang balitang lumalabas ngayon sa pambubuli ng China, hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa iba pang mga bansa katulad ng Japan at Indonesia. Kaila sa marami na malakas ang loob ng mga komunistang mambulas sapagkat napasok na ng kanilang impluensya ang maraming nasyon. Nagkalat ito ng mga espiya sa mga universidad at ilang sangay ng pamahalaan upang kumuha ng masiselang impormasyon o intellectual property.
Nagpadala din ng mga agent na nagpapanggap na negosyante sa malalaking kumpanya para mamili ng ari-arian at mga lupain. Naglunsad din ito ng malaking proyekto, ang Belt and Road Initiative, para pampautang sa ibang bansa. Bukod dyan, malaki ang kita ng China sa international trade. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit walang takot ang mga komunista na mambuli sa mga maliliit na bansa. Kumbaga, marami ang umaasa sa China pagdating sa kanilang ekonomiya. Bakit mo nga naman kakalabanin ang nagpapayaman sa iyo? Ito yung tinatawag nilang leverage, gamit ng mga inchik para walang pumalag. Yan, isa yan. Magandang aral yun galing sa kanila yung leverage mga tol. Pero yun yung ginagamit nila mismo. Batay sa pahayag ng Air University na hinihigpitan ng China ang hawak sa mga Pilipino. Ilan sa mga dahilan nito ay China ang may pinakamalaking ambag sa kalakal ng Pilipinas. Ang pagdami ng mga investment at proyektong sinusuportahan ng mga inchik sa Pinas at ang pagbili ng shares sa malalaking kumpanya katulad ng National Grid Corporation of the Philippines at Dito Telecom na pinasok na ng mga inchik. Yan, dito panahon ni Digong yan Medyo hindi pa common knowledge sa Pinas na sa batas ng China, ang lahat ng kumpanyang inchik ay kontrolado ng mga komunista. Biruin mo, kung gugustuhin ng China, pwede nitong isabuta ang daloy ng kuryente sa bansa at i-hack ang lahat ng nakakonekta sa Dito Telecom. Bukod dyan, binalita ang pagdagsa ng mga estudyanteng inchik sa Cagayan at mayayamang negosyanteng namimili ng mga apartments at lupain kung saan-saan. Noon lang isang linggo, inulat ng Inquirer ang nahuling Pogo Hub sa Bataan na gumagamit ng black market bank. Ang mga underground banking ay nagagawa lamang kung matatag ang kapit nito sa Pilipinas. Patunay na napasok na ng mga komunista ang bansa. Ang Pilipinas mga tol, pera-pera Yan tayo Around 400 illegal Pero mo, nagagawa lang daw yun kapag matatag ang kapit, no? Patunay mga tol na matatag talaga ang kapit. offshore gaming operations could be operating as scam farms in the Philippines. That's according to the president. Ang pag-infiltrate ng mga inchik ay nakitang peligro sa maraming bansa katulad ng Amerika. Kaya nagkaroon ng bipartisan na pagsang-ayon o buong gobyerno kasama ang oposisyon at ang mga nakapwesto sa Amerika nagkaisa na puksain ang impluwensya ng mga komunista sa kanilang bansa. Pinayag sa successful farming noon lang buwan ng Setyembre na naipasa sa Kongreso ang panukala na maglilimita sa mga banyagang bansa katulad ng China na magmay-ari ng lupain sa Estados Unidos. Sinabi na ang CCP o ang mga komunistang inchik ay naghahangad na pilayin ang Amerika. Nagreklamo ang isang inchik na senador na si Michelle Au hinggil dito. Isa din sa mga pinaghihinalaang espiya ng China. Siyempre, nagkaisa na ang pamahalaan at hindi siya pinakinggan. Noong buwan din ng Oktubre taong 2024, inulat ng AP News na binan ng Estados Unidos ang ilang produktong galing sa China, kasama yung galing sa isang malaking kumpanya ng bakal. Sa Nikkei Asia, binalita noong ika-29 naman na pinagbawal sa Amerika ang pag-invest sa malalaking tech company ng China, lalo na yung gumagamit ng AI. Sinabi din ito sa The Fortune na titigilan na ng Amerika ang pagsuporta sa mga kumpanyang inchik. Ilang buwan na lang ang hinihintay bago iban ng tuluyan ng sikat na app na TikTok sa buong Amerika. Kasama rin yung iba pang app na kontrolado ng mga komunista. Bagamat naglunsad ng protesta ang China at nagpahayag ng maraming palusot ang TikTok para hindi sila maban. Pero nagpasya na ang bipartisan. Grabe no. Inisa-isa. Well, ang difference kasi nun mga tol, ang Amerika kasi first world country, maunlad na bansa, malaking bansa. So, kaya nilang gawin yan 'di ba? Sa atin kasi mga tol, na isa nga ang China, no? O isa ang China sa isa malaki ang impluwensya dito sa ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya. Kakayanin kaya ng Pilipinas kung ibaban ng Pilipinas ang China.
For example na lang mga tol, dito sa TikTok. 'Di ba? Dito sa TikTok mga tol. Iba ba na yan sa Amerika, 'di ba? Dito kaya kakayanin kaya ng Pilipinas at hindi kaya magkakagulo ang mga Pilipino dahil maraming Pilipino maaapektuhan, di kaya magrarally mga Pilipino sa gobyerno dahil maraming Pilipino mga tol ang maaapektuhan, lalong-lalo na yung mga seller na ang lakas bumenta talaga mga tol. Sobra. Ang lakas bumenta dito sa TikTok mga tol. Diba? Affiliate. Kahit ngayon mga wala mismong produkto Diyan nagsimula yun mga affiliate program mga tol. 'Di ba? Yung tipong bumili ka ng product tapos pwede mo na rin siyang ibenta basta may affiliate ka lang, papakita mo lang bili na kayo doon sa Yellow Basket, mga ganun mga kapatid, 'di ba? Pero yun nga, isa pa hindi lang TikTok mga tol. Yung kumokontrol sa ating kuryente, China rin mga tol, 'di ba? Marami pang iba. 'Di ba? Hindi tayo kasing yaman ng Amerika na talagang kayang-kaya nila siguro mga tol i-ban itong China. Pero dito sa atin mga tol, SM. 'Di ba? Inchik may-ari Jollibee. Inchik din yun 'Di ba? Ang dami pang iba mga tol. Bukod dyan, talagang inaalis na ng mga Amerikano isa-isa ang masamang impluensya ng China sa bansa, lalo na yung mga nag-espiya, katulad ng binalita sa BBC buwan ng Agosto. Pero ang SM naman, in fairness hindi siya nag-iimpluwensya sa mga Pilipino. Talagang negosyo lang yan at matagal na nating kabisado yan. Pinakapaborito kong mall sa lahat mga tol, SM. Pinakapaborito ko sa lahat. At marami pa akong paborito mga Chinese product o Chinese restaurant mga tol. So siguro ang tinutukoy dito is yung mga bago ngayon na kontrolado talaga ng China. Katulad nga nung sinabi ko nung umpisa, hindi naman porket Chinese ang may-ari ng negosyong yan masama na. Hindi ganun mga tol, no? Taong 2024 na isang inchik ang kinasuan na isang agent ng PRC. Sa sumunod na buwan, binalita ng Al Jazeera na isang aide naman ng gobernador sa New York ang inakusahang Chinese spy, si Linda Sun. Sa sumunod ulit na buwan ng Oktubre, pinahayag sa Fox News na 5 estudyante sa Universidad ng Michigan ang kinasuhan na nag-eespiya sa mga base militar. Sinabi pa na kailangan tapusin ang mga ugnayan ng universidad sa China. Kaya ngayon, inulat sa press release hinggil sa China Week sa Amerika na nagpasa ang Kongreso ng mga 25 panukala upang labanan ang impluensya ng mga komunistang inchik. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga hakbang na ginagawa ng Estados Unidos upang hadlangan at sugpuin ang lumalawak na impluensya ng China sa kanilang bansa ay ginagaya na rin sa Europa. Marahil isa itong halimbawa para sa Pilipinas na unti-unting alisin sa bansa ang mga galamay ng komunista sa politika. Kaya siguro gawin ng Pilipinas yan kung unang-unang gagawin muna, talagang sugpuin ang kurakot, sugpuin ang korupsyon mga tol. May sariling pera Pilipinas, may sarili tayong kaya nating paunlarin mga tol. Ang problema, kailangan talaga nating humingi ng tulong kahit ayaw natin sa mga ibang bansa kasi nga talagang napakatindi ng korupsyon dito. At sa ekonomiya, dahil kung magkakaganon, kung mahuli ang lahat, baka isang umaga ay magising ang sambayanan at probinsya na tayo ng mga inchik kung saan mga komunista ang namamahala sa buong Pilipinas. Hindi ba't sinabi yan na whoever controls you is your master? Whoever controls you is your master. Mga tol, whoever controls you is your master mga tol. Ay, ano masasabi mo dyan mga kapatid, no? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.